Ito ang bagong Raider R150 Pro. Tara, tignan natin ngayong araw. Talagang mainit ang naging usapan dito sa bagong Raider Pro na to, no? Yung akala natin na AI generated lang ay totoo pala na ganito ang bagong design nito. Sa totoo lang talagang pinagtawanan itong model na to, no? Pero habang nagtatagal parang gumaganda na din sa paningin. Bali meron itong dalawang variant. So ito yung nasa harapan natin, ang Raider R150 Pro, kung saan yung headlight na ginamit dito ay katulad ng sa Gixxer 150. Sa totoo lang, nung una ko talagang nakita to sa social media nung nag-viral, ano. So hindi talaga siya bagay. Pero yun nga mga tol, ano, habang tumatagal nagiging okay naman yung itsura niya sa paningin natin. Ewan ko lang sa iba, no. And ito naman mga tol, lang isang variant, ano, ang Raider R150 Blade Edition. So ito naman ay same design ng headlight ng R150 Fi, no, yung previous model. And itong model na to mga tol, nakalabas rin yung signal lights niya na mukhang hindi pasado sa ibang Pilipino, no. So dito sa atin sa Pilipinas, pati dito sa likod nakalabas na din yung signal light. So okay lang yan dahil habang tumatagal masasanay din tayo dyan. Okay mga tol, available nga ito dito sa Suzuki Royce 3S Shop dito sa Cabanatuan City, at ang SRP nga nito dito ay 146,400 pesos. At yung installment naman ng all-in down payment ito ay 29,220 pesos, at ang magiging monthly mo for 3 years ay 6,155 pesos. At may 200 pesos na rebate kung updated ka sa hulog, ano. Included na rito mga tol ang 3 years LTO registration, TPL insurance at 1 year na comprehensive insurance. Okay mga tol, simulan natin sa makina. So gumagamit ito ng 147.3cc liquid cooled 4 valve double overhead cam fuel injected engine na may lakas na 18.1 horsepower at 10,000 rpm at hatak na 13.8 newton meters at 8,500 rpm. Ang bore and stroke ay 62 by 48.8 at may compression ratio ito na 11.5:1. And pagdating naman sa transmission, meron itong 6-speed manual gearbox. At ang nadagdag nga dito mga tol is meron na nga itong sleeper clutch assist system, ano. Pinakabagong tech features para dito sa Suzuki Raider. So both Blade Edition at itong Pro ay equipped ng assist and sleeper clutch, kaya mas smooth na yung gear shifting nito. At syempre perfect pa rin itong pang daily dahil matipid lang kumonsumo ng gas na kayang umabot hanggang 43.3 kilometers per liter. So depende yan sa rider na, pero usually kung hindi ka naman walwal mode lagi pwede pa yan tumaas. Okay, pagdating naman sa looks, so nasa harap nga natin itong Color Tech Yellow, ano. So yung yellow niya may pagka-light na may combination ng matte gray and may mga black parts na plastic. Dito sa front mga tol, sinalpakan ng headlight ng Gixxer 150. Pangit man sa inyong paningin, malakas naman ang ilaw. LED na nga rin ang ginamit dito, tapos ayan, nakalabas yung signal light na bulb type ang ginamit, ano. Tapos dito meron siyang parang maliit na visor at may emblem tayo ng Suzuki dito. Aba, talagang may sharp design pa din sa bandang gilid. Pagdating naman dito sa front suspension, pareho ng previous model, naka-telescopic at hindi tinanggal itong harang sa inner tube niya, no? Siyempre protection din yan sa kanyang inner tube. At dito naman sa kanyang front fender, parang pareho pa rin sa dati, no? And this time nga mga tol, equip na nga rin ito ng anti-lock brake system. Ayan, may decal siya dito na ABS and matte finish yung paint niya dito sa front fender. Pagdating sa brake, ito naka-pedal disc pa rin, ano? At may 2-pot caliper, and yun nga equip na to ng ABS or anti-lock brake system. Yung mag wheels niya mga tol, same design pa rin sa dati. At pagdating naman sa gulong natin dito ay may sukat itong 70/90 rim 17. Dito naman sa likod mga tol, ayan, halos pareho ng R150 Fi, no? At yun nga lang, hindi rin naka-integrated yung design niya. Nakalabas yung signal lights natin dito. Pero LED naman ang ginamit sa mismong tail light, and sa signal light naman ay bulb type. Suspension naman niya dito ay naka-monoshock at from Showa na yan mga tol, kaya talagang napaka-quality. Siguradong tatagal. Pagdating sa brakes, naka-pedal disc din with single piston caliper. So wala siyang ABS dito, ano, bali single channel lang, sa harap lang meron. Sukat ng gulong natin dito ay 80/90 rim 17 and tubeless na yan both front and rear. Pagdating sa aerodynamic, halos yung pa rin naman ang design niya katulad ng dati, ano. Meron itong aggressive design or look. So may konting binago lang, at dito nga sa side profile, sa part na to, meron siyang maliit na winglet dito na parang pakpak ng aeroplano, no. So yan, may mga decal siya dito na Suzuki.
And yung mga specs niya tulad nito, may Ride Connect na nakalagay dito. O Ride Connect Edition, keyless ignition system, Suzuki Clutch Assist System, and dito may nakalagay naman na liquid cooled. And dito naman sa part na to sa bandang likod ay may nakalagay naman dito yung pinaka-brand niya na Raider Pro. Very premium ng decals niya dito yung Raider, chrome yung ginamit tapos naka-emboss kaya magandang tignan. Dito naman sa tapakan niya both sa rider at sa passenger pareho lang din sa previous model na R150 Fi at ganoon din sa muffler na parang wala namang nabago. Pagdating dito sa meter panel niya, naka fully digital instrument panel na tayo dito. At may nadagdag na features dito mga tol para sa Pro version. So meron na nga itong Ride Connect Edition kung saan pwede natin i-connect yung smartphone natin. So katulad nung bago rin nilang Classic Scoot na Access 125 Kaya lang ito mas maganda sana kung naka full colored na to So black and white kasi mga tol yung panel niya. And pagdating dito sa ignition switch para dito sa Raider Pro nakakilis ito mga tol. Ayan dito nakapwesto yung keyless niya At sa part din na to meron siyang maliit na storage dito. May ilalagay lang siguro dito yung wallet natin basahan. So maliit lang siya kaya maliit lang din na gamit ang pwede nating ilagay dito. At ang maganda nga dito mga tol meron siyang USB charging port dito sa loob para sa mga mobile gadgets natin. Sa mga button naman sa handlebar dito sa kanan, meron siyang electric push start dito and dito naman sa kabila high and low beam yung turn signals niya at yung bosina. At napansin ko lang parang iba na din yung design ng mga switches niya dito compare sa old models na R150 Fi. And dito naman sa mismong handlebar niya, ayan meron siyang bar end. And meron tayong katabing R150 carb dito Halos pareho lang din yung handle grip niya. Seat design mga tol as usual dahil underbone makitid lang itong upuan. Tapos naka semi step seat design pero maganda naman yung cushion na ginamit Hindi siya ganong katigas. So kumbaga sakto lang. At sa ilalim naman ito mga tol, so wala siyang compartment. Bali yung ma-access lang natin dito is yung fuel tank niya at yung battery. Speaking of fuel tank mga tol, may sukat itong 4 liters capacity. So hindi pa nilakihan ni Suzuki, maliit pa din. Pagdating naman mga tol sa dimension para sa kanyang seat height, may sukat itong 765mm at may ground clearance naman na 150mm. And sa timbang naman may bigat itong 112kg. Overall mga tol, yung unang tingin parang mas bulky yung tindig niya compare sa R150 Fi na old model. So dahil kasi sa headlight niya mas malaki tapos may aero winglet pa. Pero pareho lang ito ng width sa R150 Fi na may sukat na 675mm. At sa height naman, ganun din same sa dati, 980mm. Pero sa length mga tol, mas umiksi lang ng konti itong Raider Pro na may sukat na 1955mm compare sa dati na 1960mm. So, konti lang naman yung difference. Okay mga tol, available nga ito dito sa Suzuki Royce Cabanatuan 3S Shop. Sa mga nagbabalak maglabas, pwede ko kayo tulungan. PM lang kayo sa Facebook page natin or call or text ka lang sa number ko. Especially kung taga rito ka sa Nueva Ecija. So umabot ka ba sa part ng video na to? Anong masasabi mo dito sa bagong Suzuki Raider R150 Pro? Comment mo naman dyan sa comment section. So hanggang dito na lang muna mga tol kung umabot ka sa part ng video na to. At sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa panonood. At kung bago ka lang sa channel na to, wag nang magatubili pang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. And meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Always ride safe and God bless.